Sa bansang South Korea, 3 diver ang nag-ala water dragon. Suot ang berdeng dragon costume. Kanya-kanyang trick at gimmick ang mga divers sa kanilang underwater show. May kumain ng saging. May nagbisikleta underwater. Meron ding agaw pansin sa bubbles exhibition. At lumangoy pa kasabay ng sangkatutak na isda. Tuwang-tuwa naman ang mga manonood sa kakaibang palabas na bahagi pa rin ng pagsalubong sa Chinese New Year. At gano'n na nga po, 5 araw na lamang Chinese New Year na. Kaya naman dito sa atin, ngayon pa lang, abay todo paghahanda na ang mga taga-Binondo para sa engrandeng pagdiriwang. Nakatutok si Rida Reyes. Mga kabataang nagda-dragon dance ang gumising sa mga tiga-ongpin sa Binondo, Maynila kaninang umaga. Bahagi ito ng kanilang ensayo para sa engrandeng pagsalubong ng Chinese community sa Chinese New Year sa Lunes. Paniwala kasi ng mga Chino sa pagsasayaw ng dragon dance na itataboy ang mga masasamang espiritu sa pagpasok ng bagong taon. Pero ngayon pa lang, ikinakabit na ang 400 Chinese lantern sa paligid ng ongpin. Bali ang celebration nila Sunday and Monday So maraming tao sigurado dito, nagpipintura, tapos bukas siguro mag-flashing, ready siya sa Sunday. Dahil swerte daw ang Year of the Water Dragon ayon sa Chinese calendar, tsaka raw na maging makulay at masaya ang pagsalubong nila dito sa Chinese New Year. Magkakaroon ng mga cultural shows, yung mga tent, may mga Chinese culture na nandoon, o mga lion dance, dragon dance, no? At napakasaya dito sa Chinatown. Bagamat maluwag at natadaanan pa ng mga sasakyan ang kahabaan ng Ongpin Street, nagkalat na ang mga hugis bilog na prutas. Ilan lamang ang mga ito sa tinatawag na mga lucky fruits ngayong Chinese New Year. Halimbawa na lamang itong pinya na maraming mata. Sumisimbolo raw yan sa maraming kita. At napapaligiran yan ng mga kiat-kiat para raw magsama-sama yung kita. Samantala ito namang luya at ito ring gabi. Kapag daw ito ay nilagay sa ibabaw ng mesa, yan daw ay sisimbolo ng pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng isang pamilya ngayong taon. Dinadagsa na rin ng mga tikoy na pininiwala ang mas lalong magbubuklod sa pamilya. Pero numero 1 pinakamabenta raw ang mga Lucky Charms. Di lamang sa mga Chino mabenta, kundi maging sa mga Pinoy na gaya ni Mang Reynaldo na handang gastusan ang mga pampaswerteng ito. Kung kaya ng budget, pwede naman, walang problema. Wala namang mawawala. And then if ever kung swerte, di masarap, mas maganda. And then mas maganda din kung may faith ka sa Diyos. Yung feng shui is our guide and the charms becomes our key, no? It's not totally yun yung pinakaswerte natin, no. It's something to activate yung luck natin. Still kailangan pa rin natin ng sipag at syaga para lalo maging swerte. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. October 27, taong 2011, nang makilala natin si IC. Isa po si IC sa mga beneficiary ng ating Give a Gift Christmas Project nung taong iyon. Napanood po natin kung paano siya ginupo ng kanyang osteosarcoma o cancer sa buto. Makalipas ang halos 3 buwan, ano na nga ba ang balita kay IC? Kamustahin po natin siya. Abril noong nakaraang taon nang matapilok si IC habang naglalaro. Inilihim niya ito sa kanyang ina dahil buong akala niya mawawala naman ang kirot nito. Ngunit lalong tumindi ang sakit ng kanyang kanang paa sa paglipas ng mga buwan. At nang madala sa doktor, nadiskubring may osteosarcoma o cancer sa buto si IC. Hirap na ngang tanggapin ni Marilyn na may cancer ang anak. Mas lalong hindi niya matanggap na kailangan putulin ang paa ni IC. Kasi mahirap eh. Kasi kung hindi daw po puputulin, mamamatay yung bata. Agosto nagsabihin ng doktor na kailangang operahan si IC, pero nitong January 4 lang ito naisagawa. Matagal po akong makadesisyon yun eh. Sabi ko kay doktora, baka pwedeng kayo rin. Baka makuha, talagang hindi daw po pwede. Masakit, kundi wala akong magagawa. Kasi para kabutihan ng bata yun. Ang masaklap, hindi lang paa, kundi umabot hanggang sa itaas ng kanyang tuhod ang kinailangang putulin. Hindi raw kasi nag-respond ng maganda ang katawan ni IC
Kahit dumaan siya sa 3 chemotherapy cycles sa pag-aasam na mapaliit ang tumor. So, kinailangan naming putulin para mapigilan yung pagkalat ng cancer. Tinitingnan namin kung may kumalat sa baga o sa mga ibang parte ng buto. Kasi nga hindi nag-respond dun sa chemotherapy. Dahil dito, kailangang palitan ang mga gamot ni IC sa susunod niyang chemotherapy session. Sa pagharap ni IC sa pagbabagong ito sa kanyang buhay, naroon ang GMA Kapuso Foundation para umagapay. Bukod sa gamutan, handog din natin ang isang wheelchair na kanyang magagamit. Maraming salamat kay Tita Mel sa binigay niyang wheelchair at sa chemotherapy na rin po. Ngayon po ay National Cancer Consciousness Week. Kaya't isang paalala po sa ating lahat, pag meron ng nararamdaman, huwag ipagwalang bahala. Ayon po kay Dr. Ramon Severino, isang oncologist sa East Avenue Medical Center, ang cancer ay maaaring nasa katawan na ni IC bago pa man nangyari ang kanyang pagkakatapilok. Maaaring may iniinda na siyang sakit hanggang sa lumubha na ito. Kaya't mahalaga ang maagang pagtukoy o detection sa karamdamang cancer. Samantala, maraming salamat po sa Evergotesco Malls at sa Gotong Foundation Incorporated na ating katuwang sa pagpapagamot sa mga batang may cancer at kay Dr. Maureen Velasco ng Philippine Orthopedic Center. Sa mga kapuso nating nais magpaabot ng suporta sa mga batang may cancer tulad ni IC, magsadya lamang po sa aming tanggapan o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Pagkatapos magbakasyon, Dingdong Dantes at Marian Rivera, balik trabaho na para sa inaabangang My Beloved. Asia songbird Regine Velasquez nagkwento sa pagiging mami niya sa unikong ihiyan nila ni Ogie Alcacid. Mga ninong at dirang ni Baby Nate. Alamin natin, tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Showdown na to!